Parami ng parami ang mga sasakyang naka-EPB or yung Electronic Parking Brake, also known as Electric Parking Brake. Halos lahat po ng lumalabas na brand yung sasakyan ngayon ay ganito na po ang naka-install. Palagay ko po unti-unti nang mape-phase out yung traditional na handbrake na dihila. Ang kauna-unahang EPB ay ginamit po sa 2001 BMW 7 Series. At doon po sa mga hindi pa nakakalam kung ano tong EPB, ito po ay halos kaparehas din naman noong traditional na handbrake na ang pinagagana lang ay yung brake sa likod. Pero yung traditional na handbrake po ay dihatak. Meron po itong nakakabit na kable na nakakonect naman doon sa preno sa likuran. Ang EPB naman po ay wala nang hinahatak. Pinipindot na lang or kiniklik. May madidinig po kayong electric motor. Ibig sabihin po nun ay nag-activate na yung parking brake or yung brake sa likod. Listen closely and you should hear the brake click in to indicate a firmer hold. Ano ba itong mga advantages ng electronic parking brake? Ang number one na po dyan ay mas simple po kasi itong gamitin. Wala na kayong hihilahin. Hindi nyo kailangan na mag-exert ng effort. Katulad na lang po last month, napilay po ako sa pagmamountain bike. Hindi ko masyadong magamit tong kanang braso ko. Kaya yung paghila ng traditional na handbrake ay naging challenge pa para sa akin. So kung naka-EPB po sana ako ay walang problem. Pipindutin lang or i-click. Hindi rin po problema kung paano ito i-disengage kasi ia-abante or ia-atras nyo lang yung sasakyan ay automatic na po itong nagdi-disengage. Ang pangalawang advantage po nito ay mas malinis at mas maluwag na rin po ang itsura ng center console kasi wala na kayong makikitang ihilahin na handbrake. Ang isa pa pong advantage nito ay para doon sa mga madalas makalimot na mag-handbrake after na mag-park kasi pagka ganito po naka-install sa sasakyan nyo, malimutan nyo man itong pindutin, ay automatic po itong mag-i-engage once na bumaba na kayo ng sasakyan. Ang kagandahan din po dito sa EPB ay nai-integrate siya sa automatic braking system na kung halimbawa bigla na lang may tumawid or merong obstruction sa harapan na hindi nyo napansin, basta nakita ng sensor yan ay automatic na magpepreno ang sasakyan nyo. Tapos nai-integrate din po ito sa Hill Start Assist. Ito naman po yung safety feature na halimbawa umaahon kayo sa matarik na kalsada pagkatapos kinailangan yung huminto o kaya naman na-stuck kayo sa pag-ahon sa flyover dahil matraffic. Hindi kayo mahihirapang umabante at hindi kayo mag-aalala na baka mabunggo nyo yung nasa likod kasi automatic po itong mag-i-engage sa mga kalsadang paahon every time nahihinto kayo. Tapos pag-abante nyo, mag-disengage din ito automatically. Kaya lang guys, kahit na marami itong advantages, meron din po itong mga disadvantages. Kaya meron mga driver na kung papipiliin sila ay mas gusto pa rin nila yung traditional na handbrake. Ang number one na disadvantage po kasi nito ay nagiging mas mahal ang isang sasakyan dahil sa ganitong setup. Kasi guys, mas komplikado po ang setup nito. Hindi siya katulad nung traditional na handbrake na meron lang panghila pagkatapos may nakakabit na kable na nakakonect naman sa preno sa likod. Ganun lang kasimple. Samantalang itong EPB, mayroong mga electric motor or yung iba naman ay may actuator na nangangailangan ng kuryente at ng sensors. Tapos nakakonekta rin po ito sa ECU. Kaya ang isa ring disadvantage nito ay hindi ito ganon kasimpleng i-repair. Kapag ito po ay nasira, malamang nadali nyo po ito sa kasa or sa specialist. Unlike sa traditional na handbrake, na karaniwan ang nasisira lang ay yung kable, napuputol or nai-stuck. At sa totoo lang ay bihirang-bihira po yun mangyari. Ang isa pa pong disadvantage nito ay dahil nga sa dikuryente ang ganitong setup, once na madrain ang battery, hindi nyo po ito ma-activate or ma-deactivate. Halimbawa na lang kung bumabiyahe kayo, tapos hindi nyo alam na may diferensya pala ang alternator nyo. So, madedrain ng battery. So, imagine nyo na lang kung halimbawa namatay yung makina habang umaahon kayo sa matarik na kalsada. So, syempre ang gagawin nyo, ipipreno nyo yung sasakyan. Kaya lang, hindi nyo magagamit yung parking brake. Mag-aalala kayo na baka mamaya gumulong pababa yung sasakyan. Kaya ang gagawin nyo nun, kung may kasama kayo, ay pabababain nyo muna siya para kumuha ng bato or something na ikakalso sa gulong. Ang masakit niyan kung wala kayong kasama.
mapipilitan kayong tumawag ng tao sa labas para makisuyo na lagyan ng kalso yung gulong. So, ganun din po, halimbawa, na-drain yung battery habang nakapark itong sasakyan nyo at naka-engage ang EPB, hindi nyo na po madi-deactivate yan hanggat hindi kayo nagpapalit ng bateryang may karga. Meron din po akong mga nakakwentuhan na ang worry naman nila ay baka daw pagka umaandar sila ng mabilis at nagkaroon ng diferensya itong electric parking brake ay mag-activate mag-isa. Sa akin nga po nangyari yung habang bumabiyahe ako ay may nagloko doon sa electrical ng busina. Kaya bigla na lang po itong tumunog ng dire-diretso. So napilitan po ako itabi yung sasakyan tapos putulin yung wire ng busina para tumigil ito sa pagtunog. Imagine nyo na lang kung ganyan yung mangyari sa electrical ng EPB. Ang isa pa pong disadvantage nitong EPB ay kung may pangarap kayong matuto ng drifting ay hindi nyo po ito magagamit. Kasi alam nyo naman sa sports ng drifting ay mahalagang mahalaga ang preno sa likod. Kasi ang ginagawa po dyan, aandar kayo ng matulin-tulin tapos bigla nyong ililiko yung gulong sabay hatak ng handbrake. Dyan po iiskwala yung sasakyan. Ngayon, kung naka-EPB po kayo at gagawin nyo yan, hindi po papayagan ng ECU na kayo ay mag-drift. Katulad na lang na napanood ko sa YouTube na tinry nila kung po pwede bang gamitin ang EPB sa pag-drift. Oh, Rory, this is a very, very sad day. Computer says no. Computer says no. Mayroon din po mga nagtatanong sa akin, paano naman daw kung halimbawa umaandar sila ng mabilis pagkatapos ay nawalan sila ng preno? Pwede daw bang gamitin yung electronic parking brake sa emergency na katulad ng paggamit sa traditional na handbrake? So hindi ko pa po yan nasubukan, pero sa YouTube po ay mayroong mga ilang gumawa na yan na pinaandar nila ng matulin yung sasakyan tapos sinubukan nilang gamitin yung electric parking brake. At gumana naman po ng maayos. Ang ginagawa lang po nila ay naka-long press doon sa pindutan. Or kung di kalabit yung EPB nyo ay ikakalabitin nyo lang po yan ng mas matagal para magamit siya sa emergency.